Tropang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Yes, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, mga supporters na Tropang Ilonggo dyan. Mega big shoutout sa inyo ng bonggang-bongga at maraming salamat sa inyong suporta. So ito ngayon guys, meron na naman tayong re-reaksyonan na tila bay marami na naman ang nagagalit sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Ito nga daw ang ikinagagalit ng mga anti-Marcos na mga DDS. Ating aalamin kung bakit nga ba nagagalit ang mga DDS sa ating mahal na Pangulo. Samantala, ang ating mahal na Pangulo ay marami nang ginagawa ngayon sa bansa natin. Lalo na ngayon, magtatayo na naman ng ating mahal na Pangulo ng Philippine Cancer Center. Oh, wow, napakaganda itong pakinggan mga kababayan. So tara na, excited na ba kayo? O umpisa na natin ito para marami pang magalit ng mga anti-Marcos dyan. Okay, ito na guys, umpisa na natin. Ito na. Pangulong Bongbong Marcos, binabatikos na naman ng ilang mga konting DDS na anti-Marcos. Kinta mo naman mga kababayan, no? Konting mga DDS na mga anti-Marcos ay binabatikos na naman ng ating mahal na Pangulo. Bakit kaya mga kababayan? Tara, alamin natin. Dahil balak ni Pangulong Bongbong Marcos magpatayo ng building na ito. Ayun. Kaya naman pala Kaya pala nagagalit Magtatayo pala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Philippine Cancer Center. Paano ba naman di magagalit ang mga DDS na anti-Marcos niyan? Philippine Cancer Center ba naman itatayo? So ayun lang po ng mga kababayan. Ito kasi mga anti-Marcos na to, simula pa lang na naupo na si Pangulong BBM. Halos mula pa nung naupo si Pangulong BBM hanggang ngayon wala nang ibang ginawa kundi paninira na lang. Paninira sa ating mahal na Pangulo. So ito, panoorin pa natin. Dahil sa building na to, yung mga DDS na anti-Marcos, binabanatan talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, nasasapawan ni Pangulong Bongbong Marcos yung amo nila. Nako, ito pala ang dahilan mga kababayan, kaya naman pala galit na galit. Ayaw pala masapawan. Gusto pala ng mga DDS supporters na to, mananatili sa mga tao na lamang pa rin ang ginawa ng kanilang amo, ang kanilang sinusuportahan. Pero sa akin ayoko ng ganyan na kino-compare na si Pangulong BBM. Pero sa mga DDS kasi ganoon ang ginagawa. Tulad yan, may nagkakali-survey. Kakali-survey nila guys. Sino mas magaling? Duterte o Marcos? Siyempre Duterte. 6 years Si Pangulong BBM 2 taon pa lang. Dapat, bago sila magkali-survey, yung tapos na yung termino ng Pangulo. Diyan nila makikita kung ano talagang totoong resulta. Kung tutusin, ngayon, sino ba nakapagtala ng nakapagpasok ng pera dito sa Pilipinas na umabot ng 1 trillion US dollar? At ngayon na naman ay may pumasok na naman mahigit 86 billion pesos mga kababayan mula sa Australia. Kaya ba yan nila? Hindi, wala pong nakakagawa niyan na presidente mga kababayan kundi si Pangulong BBM lang. Kaya nga sa lahat ng mga kababayan natin na tira ng tira sa atin mahal na Pangulo, mag-isip kayo. At sinasabi nila, lagi nilang binabato kay Pangulong BBM yung 20 pesos na bigas per kilo. Hindi niyo ba alam mga kababayan, si Pangulong Duterte ay nangako din ng 15 pesos na bigas? Hindi niyo ba alam yon? Si Pangulong BBM gagawa ng paraan para maibaba sa 20 pesos ang kilo ng bigas. So ibig sabihin, hindi niya po ipinangako na ipababa niya ang bigas sa 20 pesos. Ibig sabihin, ang sinasabi niya lang dito ay gagawan niya ng paraan para maibaba ang presyo ng bigas. So ito, tuloy natin. Isipin nyo naman kasi, isipin nyo. Sa dinami-dami ng mga naging presidente natin, tanging si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang nakaisip magpatayo ng 20-story building para magamit ng mga cancer patient. Mga kababayan, narinig nyo? Siya lang ang presidente na nakapagpatayo
ng 20-story na building para sa mga may cancer patient, mga kababayan. Ayan, ayaw nyo ba yan? O mga anti-Marcos, ayaw nyo ba yan? O ilan nagdaan na presidente? Ilan na yung may nangyari ba? Ito, ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Hindi ito ginagawa para sa pangsarili lang, para pang pasikat. Ginagawa niya ito para sa bansa at para sa lahat ng mga Pilipino. Alam naman natin na dito sa bansa natin ay marami talagang namamatay sa kanser. Di ba? Oh. Kaya nga, dapat suportahan natin ito dahil dito sa atin ay mataas ang namamatay talaga sa kanser. Kaya suportahan natin ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Tuloy natin. Ito ay tatawaging Cancer Center. Ibig sabihin, itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos may malasakit sa mga tao na may sakit na cancer. Diba? Totoo yan. Kasi hindi naman itatayo ng Pangulo yan eh. Kung iniisip niya, kapakanan niya lang, hindi niya iniisip ang kapakanan ng taong bayan, hindi niya itatayo yan, mga kababayan. Hindi niya gagawin yan. Hindi siya magtatayo ng ganyan. Iba itatayo niya. Pero dahil iniisip niya, dahil iniisip ng ating mahal na Pangulo, na mas maraming namamatay sa cancer, kaya nagtayo siya ng ganyan. Diba? O ano na, mga anti-Marcos dyan? Ano? Okay lang. Okay, sige. Bilang pagmamalasakit niya, nagpatayo siya ng sariling hospital ng mga cancer patients para hindi na sila makipagsiksikan sa mga hospital dito sa atin. Dahil alam ni Pangulong Bongbong Marcos na yung cancer ay seryosong sakit na dapat matugunan ng pamahalaan. Kaya kahapon, Biyernes, sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez ay may isang kakatuparan ang proyekto na ito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nag-groundbreaking na kahapon doon sa Quezon City kung saan itatayo ang Cancer Center. So yun po mga kababayan, no? Isa sa mga talagang umano din ngayon ay ang ating House Speaker Martin Romualdez. Ewan ko dito mga kababayan, sa lahat natin mga kababayan, marami pong nagagalit sa kay House Speaker Martin Romualdez. Samantala naman si House Speaker ay marami mang ginagawa. Katulad yan, pagtutulong sa ibang mga lugar. Kahapon ata, nasa Mindoro po sila mga kababayan. At nakaraang araw naman, yung Philippine Cancer Center. Isa sa mga pangarap ng ating mahal na Pangulo para sa bansa natin, lalo na sa mga cancer patient. Nandito po si House Speaker Martin Romualdez. Siya po ang umattend para sa seremonya. Para umpisahan na ang Philippine Cancer Center mga kababayan. 'Di ba? Bakit ang mga kababayan natin ngayon, kapag may ginagawa ang tao, galit na galit sila. Kapag wala namang ginagawa, galit na galit pa rin. So ayun, tuloy natin ito. At dahil sa balitang yan, si Pangulong Bongbong Marcos, todo-todo ang papuri na natatanggap sa mga Pilipino. Yes! Dahil Totoo yan. Ba't di natin puriin ang ating mahal na Pangulo? Dahil sa kanyang ginagawa ngayon. Bakit natin siya hindi pagmamalaki? Dahil ang ginagawa niya ngayon ay hindi para sa mga mahiyaman tao, para sa bayan nito mga kababayan. Inaalala niya ang ating mga kababayan na may sakit na cancer. 'Di ba? Hindi na tayo makipagsiksikan doon sa mga ospital. Hindi na tayo makipagsiksikan kung saan mga private hospital dyan. Dito po, sa may cancer center, sa may Philippine Cancer Center, mga kababayan, ay dyan na tayo pupunta. Para lang po yan sa may mga cancer. Diba? Kaya, suportahan sana natin to. dahil nakikita ng mga Pilipino ang totoong trabaho at malasakit ni Pangulong Bongbong Marcos. Talagang pinapakita lamang ni Pangulong Bongbong Marcos na karapat-dapat siya sa 31 milyon na boto na binigay sa kanya. Dahil syempre nga naman, wala talagang ibang magmamalasakit sa mga Pilipinong may cancer kung hindi ang gobyerno. Ang maganda pa dyan, yung building na yan, talaga nakalaan sa kanila, sa mga pasyente na may cancer, para hindi na sila makikipagsiksikan at maiinitan sa pila sa mga ospital. Dahil sa balita na yan, kaya yung ilang mga DDS na anti-Marcos galit na galit kasi nga yung amo nila dati sapaw na sapaw kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun pala mga kababayan, kaya naman pala galit na galit ng mga anti-Marcos nito.
kulang na lang ata gusto nang lamunin si Pangulong BBM. Tulad na lang yan, nagrarally ngayon sa Maynila, mga kababayan. Akala ko nga prayer rally, hindi pala prayer rally yun kundi para pababain ang ating mahal na Pangulo para maabsuelto ang amo nyo, maabsuelto si Kibuloy. Ito pa. Sobrang sapaw, hindi na nila alam ang kanilang mga sasabihin. Kumbaga, yung amo nila, kukulang ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagupit pa ng Nelgater. Grabe talaga ito. Idol ko talaga to si Palarista Kukulang pala Kukulang pala. Sus, ninilkater pa, buti naputol. So ayun po, tuloy natin. Kaya laking pasasalamat talaga ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Speaker Martin Romualdez dahil sa kanilang pagtutulungan at pagsusumikap makakapagpatayo ang Pilipinas ng isang cancer center. Itong proyekto na to talaga mapapakinabangan ng milyong-milyong Pilipino. Yes. Kahit ng mga kaapo-apuhan ninyo, may kinabang dito sa proyektong ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ito na lang. Tama yun. Buong Pilipino at hanggang sa mga susunod na mga henerasyon pa, makikinabang po sa ganyan. Diba? At hindi lang po dyan mga kababayan, itong mga anti-Marcos nito, makikinabang din ito. Malay nyo, baka pag natayo na yan, nauna pa kayo doon. Ay, joke lang. Pero sana wag naman. So yun po mga kababayan, at kita naman natin na talagang ang ating mahal na Pangulo ngayon ay ginagawa ang lahat. Tulad niyan ngayon, Philippine Cancer Center, at pamamahagi ng mga titulo ng lupa at pagpapagawa po ng mga build better more ang highway mga kababayan para konektado po sa may farmer to market. Yan din po ang inuuna ng ating mahal na Pangulo para mapabilis po ang pagdala ng mga pagkain sa mga palengke. So ayan po ang mga kababayan natin. Hindi kasi ninyo alam yan kasi anti-Marcos kayo. Ayan, maraming salamat po mga kababayan at magandang araw sa inyo lahat. Siyempre, huwag niyong kakalimutan, like at i-share ang video na ito para marami ang makaalam tungkol sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Hindi lang anti-Marcos. Tara na!